ating Word of God. Sinong nais makita ang pinaka-pogi natin magsasalita ngayong araw? Amen? Yan, pogi. Ay, tinatawa ko naman si attorney. Yan. Pogi. Magandang umaga sa kanilang lahat. Nakakatuwa po na yung mga regalo ng Diyos sa atin ng mga bata ay unti-unti silang nagpapamalas ng kanilang mga talento. At kami naman na tumatanda, yung mga gift namin na nanonood. But I'm blessed again to see you, mga nanay. Salamat sa buhay niyo. Talagang walang kurungan ito. Walang kurungan. Okay, wala tayo, pero magbabasa po ako. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 19, sa English po, His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Jesus from the dead and seated at His right hand in the heavenly realms. Verse 21. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Mga kapatid, yung tatlong verses nito ay nagpapahayag kung anong meron ka nung ikaw ay totoong nanampalataya kay Kristo. Ang sabi po sa verse 19, nung ikaw ay nagtiwala kay Kristo, you have the incomparable great power. Power na hindi mo maikukumpira kahit kanino man. Power na dakila. Bakit siya great and incomparable yung kapangyarihan niya? I will repeat. Nung kayo po ay nagtiwala, nung kayo po ay nanampalataya kay Kristo, nung inyo pong isinuko ang inyong buhay sa Kanya, ang ibinigay po sa inyo, ang dumating po sa buhay nyo, ay yung incomparably great power sa buhay ninyo ng ating Panginoon Diyos. That power is God's power. At sabi niya, anong klaseng power yan? Sa verse 8:19 pa rin, yung power na yan, yung binigay sa inyo, is the same mighty power that God exerted when He raised Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, kung sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita, ang kapangyarihang ginamit ng Diyos Ama na pagbuhay kay Kristo ay siya ring kapangyarihan na sumainyo nung kayo nanampalataya kay Kristo. Tandaan po natin yan. The same power that God the Father used in resurrecting Jesus from the dead is the same power na nasa inyo ngayon. Kaya Nay, gamitin mo ang kapangyarihan. There is nothing impossible with that power.
Kung ang buhay nga ni Kristo, nung kamatayan ni Kristo, binuhay siya ng kapangyarihan ito. At it's a big, amazing, miracle thing sa buhay natin dahil yung kapangyarihan ito ay nananahan sa atin. At in verse 21, sabi niya rito, lahat ng kapangyarihan sa mundo, lahat ng authority sa mundo, anuman ang pangalan na makikita nyo sa mundo, pangalan ng kalungkutan, pangalan ng frustration, pangalan ng failure, pangalan ng paghihiwalay, pangalan ng pagsisira, pangalan ng pagnanakaw, pangalan ng immoralidad, lahat ng pangalan na maalala ninyo sa mundong ito, ang pangalan ng kapangyarihan ito ay higit na mas mataas na. Kaya ito, ang pangalan ng kapangyarihan ito ay Hesus Kristo. And there is no other name above all names but the name of Jesus. Kayo po ay markado ng pangalan Hesus Kristo. And that name, Jesus Christ, buksan niyo po yung pangalan yan. Diyan niyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. At because you have this great power of God, the power that brings Jesus to life, you can do all things through that power. Wala pong imposible kung alam natin ang kapangyarihan meron tayo at gagamitin natin ang kapangyarihan nito ayon sa kalooban ng Diyos. Encouragement ko po yan sa inyo. Encouragement yan ng Panginoon. Dahil alam ko, marami kayong pinagdadaanan. May karamdaman, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa ministry, problema sa ari-arian. Ang dami pong problema. But because of that power that is in you, walang imposible. Every problem, before a problem occurs, bago pa dumating ang problema, ganito katakila ang Panginoon. Bago pa lamang po dumating ang problema, binigay na ng Diyos yung sagot atin. Palagpakan natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang problema na walang solusyon. Parang problema mo ba? Parang ipag-usap mo. Kung yung patay nga, sa Yesu Kristo, patay na siya. Binuhay pa rin siya ng kapangyarihan niya. And you, are you not amazed? Hindi pa kayo na namangha na ang kapangyarihan niya mismo ay nasa iyo. Kaya nga po, napakalaga na alalahanin natin kung sino tayo. Tayo po ang warehouse. Tayo po ang storage. Tayo po ang templo ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo. We are the repository. Tayo po ang bangko ng kapangyarihan ng Diyos. At dahil ikaw ay bangko ng kapangyarihan ng Diyos, ikaw ang pinakamayaman sa mundo ito. Dahil ang kapangyarihan yan ay wala nang makakaagaw pa sa iyo. Kaya nga, ang hamon ko sa inyo, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57. So magbabasa po tayo. Sabi niya rito sa Tagalog, magpasalamat kayo sa Diyos. Imaginin mo, nasa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. You can do all things through that power. Ngayon, anong gagawin mo? Sasabihin niya lang, magpasalamat ka sa Diyos
Alam niyo po ba, hindi lamang tayo binigyan ng kapangyarihan. In that verse, binigyan niya pa tayo ng tagumpay. Saan ka ba? Ano pa nga hanapin mo? Nasa iyo na ang kapangyarihan ng langit, tapos nandyan pa ang tagumpay. Power and victory are given to us when we believe in Jesus, when we entrusted, pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon. But take note, hindi po gagalaw ang kapangyarihan niya. At hindi mo po ma-enjoy ang tagumpay na yan kung hindi mo pa buong sinusuko ang buhay mo sa Diyos. Because believing in Jesus means ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo ay dalawang bagay. Ano sabi niya sa John 3:16? For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At ang salitang believe po ay dalawa. Yung nagtitiwala ka sa Kanya at sumusunod ka sa Kanya. Mag-asawa po yan. Hindi yung si Satanas ay naniniwala kay Kristo. Ang problema, hindi siya sumusunod. See? So, it's a trust and obey the meaning of belief or belief. Kaya po, napakahalaga na maintindihan natin that God's power is in us, that God's victory is in us. Pero parang minsan, pag may problema tayo, parang wala na yung kapangyarihan ng Diyos, parang wala na yung victory, yung mukha hindi na madrawing. Tabi-tabingin na yung mukha. Ganyan. Walang lunch, walang kape. Tulad sa amin, nagutom kami sa daan. Kasi dati, pag maaga kami, dumatang kami sa Jollibee dyan. Yan, Jollibee. Kaso, kinakain namin corned beef. Ang alat pala. Kaya minsan, ang tagal namin makarating kasi may aray-aray na rin. Kaya kanina, biscuit yung aming kinain. So, what's the point? Buksan natin ang isipan, ang puso natin, at ang katawan natin sa mga mag-alangit na handog ng Diyos sa atin. Ito ay pamana, ito ay bigay sa atin power and victory. Ang sabi niya dyan, no? But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. So if you have Jesus Christ in your life, sa ayaw at sa gusto mo, victory is yours. Kaya, pag nananalangin kayo, huwag niyo sabihin, Lord, bigyan mo naman ako ng tagumpay. Ano ba? Gusto mo tagumpay? Ibinigay na nga sa iyo yung tagumpay. Di ba? Verse 57, the Lord gives you victory when Jesus Christ died on the cross. That is the victory that the Lord gave to us. Kasi, ang mga victory na gusto natin, yung victory sa mundo. Lord, bigyan mo ako ng trabaho kung hindi na ako mag-teachers. Lord, sabihin mo naman sa kanya, sagutin na ako. Para naman dalawa na kami sa ministry. Ito ba yung mga victory na hinahanap natin? Lord, bigyan mo naman ng bahay. Lord, bigyan mo naman ako ng anak. Lord, bigyan mo naman ako ng... Kung anong panay ka na lang hingi ng hingi. Alam niyo ba, ang Kristyanismo ay hindi paghingi. Ang Kristyanismo ay pagbibigay. Ang Kristyanismo ay pagbibigay, hindi po paghingi. Kasi nga,
Ibinigay na lahat ng Panginoon. Power and victory. Nandiyan na. Nga lang, mali ang ating pagtanaw sa tagumpay. Ang dapat natin gawin sa tagumpay ay i-claim natin para ma-enjoy yung victory na yan. In other words, we have to allow the power of resurrection, the power of victory to work in our lives. Sabi nga sa John 15:16, you can ask anything to my Father in my name and I will give it to you. Hingin mo ang lahat sa aking Ama, sa aking pangalan, at ibibigay ko sa iyo. Anong problema natin? Ask the Lord in the name of Jesus. Kaya lahat ng panalangin ay dapat sa pangalan ni Kristo. In Jesus' name. Baka naman tayo hindi nananalangin. Mas busy tayo sa cellphone, sa TikTok, sa Instagram, sa kung ano-ano pa. Di ba? At tabi mo ay cellphone mo sa pagtulog eh. Pag-ising mo, tapos, nakita mo, binabas ka pala. Hirap ng buhay. Paano kaya ito? Kaya si Ramon Revilla Jr., si Bong Revilla, magsasampa daw ng kaso sa mga bloggers. Dahil mali daw yung sinabi sa kanya. But very clear, the victory is in Jesus. Kung totoo po tayong Kristiyano, we have Jesus. The victory is yours. Maaari lamang, hindi mo siya na-enjoy, hindi mo siya nararanasan, kasi ayaw mong danasin, ayaw mong i-claim. Diba? Ang tanong ko ito, kahit sa mga leaders, meron ka pa bang pangangailangan na hindi pa ginawa ng Diyos? Everything, all our needs had been provided by God even before you were born. Anong problema? At pati yung mga taong hindi naniwala kay Kristo, ibinigay na rin ang kanilang pangangailangan. Binigay na rin ang impyerno sa mundo. Binigay na rin ang kanilang mga parusa. Sabi maliwanag po rito, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Power, yung sinasabi sa Ephesians chapter 1, verses 19 to 21, and 1 Corinthians chapter 15, verse 57, sabi niya, you have the victory. Ano pong gagawin natin para po makita na yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin? At ma-enjoy natin yung victory. Now, listen to this. Listen po dito. Verse 58 ng 1 Corinthians. Paalala po ito Paul sa atin. Sabi niya dito, therefore, my beloved brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Ano sabi? There is a reminder. Paalala. Pinapaalalahanan tayo ni Paul. Sabi niya, manindigan tayo. Manindigan tayo. Tumayo tayo sa ating pananampalataya. Lumaban tayo. Huwag tayong susuko. Yan pong ibig sabihin ng stand firm. At hanggang kailan tayo lalaban? At hanggang kailan tayo magpapakatatag? Una, habang nabubuhay ka. Pangalawa, habang ang mundo ay narito. Pangatlo, habang ang mga Kristiyano ay buhay.
Hanggang kailan tayo magpapakatatag? May dahilan ba? Kaya ba natin maging matatag? The answer is yes, because we have the power of the Lord. Yes, because before we do this, we are already declared victorious and declared as more than conquerors. There is no problem we cannot conquer. There's no battle we cannot defeat, overcome, become victorious. Maraming battles. Battle sa mag-asawa, battle sa pamilya, battle sa battle. Di ba? Meron niyang battle sa battle eh. Ha? Yung awayan sa pag-inom. Di ba? Maraming battle sa battle. Battle sa nobyo, battle sa pera, ang daming battle natin. But if you use God's power and claim God's victory, magiging matagumpay ka, ganap. Ganap ang tagumpay natin. At magiging masaya buhay natin. Sabi lamang dito, niya lang, ang requirement is, stand firm and be immovable. Huwag kang magpatuloy ka at huwag kang padadala. Huwag kang paapekto sa nakikita mo sa iba. Huwag kang paapekto kung mahal mo sila at sila hindi ka mahal, huwag kang paapekto. Pero hirap ko siya. Mahal mo siya pero hindi ka mahal. Mahal mo siya. Mahal mo siya? Sabi mo nga. Oh, grabe naman yan. I love you talaga. Woo! Narinig ko yun. Sweet nila, oh. Ginatuban ko. Hallelujah. Diba? Anything you see, especially from this dark world, especially from the evil ones, especially lalong-lalo na pagkakapwa-Kristiyano mo ang tumutulig sa at criticize ka. The more that you should stand firm and be not disturbed. Stick to God's power. Stick to God's victory. Apektado ka, so, sige na nga, sama na ako sa'yo. Sama na ako sa'yo, Torne. Doon na lang tayo, mag-inuman tayo, kaysa yung pupunta pa tayo Sunday. Ang layo-layo. Layo-layo, mag-umutot ka pa. So, ito pa lang si Joyce at saka si Marvel. Nasaan si Marvel? Tulog. Ang layo pala ng bahay nitong dalawang ito. Pinuntahan namin yung bahay nila. Na-bless kami na for how many long years they've been coming to this church. Nakaka-bless. Of course, mas malayo yung bahay namin para natin. Pero it doesn't really disturb us. Because we are doing our job in the Lord. Pagganap sa trabaho sa Panginoon, walang malayo. Amen? Ay magkikita pa ba muli tayo sa linggo? Amen? Ay, hindi tayo magkikita sa linggo kasi wala kami dito. Di ba naman? Every last Sunday yata. At first Sunday kami rito. First Sunday. Okay. So meron po kaming supina kay Pastor Devon kada unang linggo sa inyong church. So what are we going to do? If we have the victory, if we have the power of God, stand firm. Don't be moved by this word. When I was lecturing or preaching about walking in the glory of the Lord, walking in the glory of the Lord, sana may turo sa'yo ni just you. Walking for the glory at saka walking in the glory. Malaki po ang panagkakaroon. Marami kasi ang nabubuhay sa mundo, lalo ng mga Kristiyano, sila ay
Gold-driven. Gold-driven Christian. Ano ibig sabihin nun? Gumagalaw yung kanilang pagka-Kristiyano dahil gusto nilang makakuha ng buhay. Pero ang totoong Kristiyano po ay glory-driven Christian. Yun bang ang nag-uudyok sa kanila ay hindi gold, kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sarap po, di ba? At kung kayo po ay driven, moved, pushed, motivated by the glory of God, ayo, yung mga aray-aray na yan, yung mga problema na yan, ang solusyon sa lahat ng problema ay ang glory ng Lord. Ang glory ng Lord. Wala pong, dahil alam po ba ang glory ng Lord? Now, listen to this. Pagka pumasok ang glory ng Lord sa buhay mo, walang bahagi ng katawan mo na hindi pupuloy ng kaluwalhatian ng Lord. May sakit ka? If you live in the glory of the Lord, gagaling ka. Ha? Pagka ikaw ay hindi nagpapatawad, pag pumasok ang glory ng Panginoon, magmamahal ka, magpapatawad ka, pagka namumuhay ka sa kaluwalhatian ng Panginoon. At kung ikaw ay namumuhay, you are living in the glory of the Lord. At pag pumasok yan sa buhay mo, ha? yung bang palagi mong tinitingnan na mali, ay hindi na yung titingnan mo kung paano mo mag-i-share yung glory ng Lord. Diba? Because the glory of the Lord is no man but himself. Kaya tayo dapat hindi tayo gold-driven. Dapat tayo ay glory-driven. Napalito tayo because of the glory of God. Hindi tayo sa gold. Nag-ministry tayo sa music because of the glory of God. Hindi yung para ipakita yung galing natin. Narito kami mag-asawa to share and preach, not because we want to show our talents, no, because we want to give glory to the Lord. It's all about the glory of God. Yan po ang dapat natin gawing maging resulta ng ating araw-araw na paglakad sa mundo. Therefore, sabi niya, my brothers and sisters, stand firm and let nothing move you. Eto, para mawala yung problema, para masaya ka palagi. Sabi niya, always abound in the works of the Lord. Always means palagi. Ito yung palagi kong sinasabing verse na kahit wala kang pera, pwede kang maging milyonaryo. Pwede. Ano ba sabi niya niyan? Enrich yourself always. Pagyamanin mo palagi yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Kailangan ba ba itong kapital? Kailangan pa ba umutang ng pera para gawin mo ito? Hindi na po kailangan. Hindi na po kailangan. Maliwanag po rito, sabi niya, always abound. Always give yourselves fully. Grabe, dalawa pa, no? Always, palagi. Tapos, give yourselves fully. Ano pong ibig sabihin ng give yourselves fully? Sa simpleng salitang kanto, pag binigay mo yung sarili mo completely, pati bulsa mo, kasama ang bulsa, ha? Kasama ang lahat, pati buhok mo, ha? Pati lahat ng problema mo, kasama yan, ibibigay mo sa Panginoon. Tama ba? Huwag mong iwanan yung problema mo kasi babalikan ka niyan. Pati pamilya mo, bigay mo sa Panginoon. Pati yung sakit ng loob mo, ibigay mo sa Panginoon.
karapatan mo. Ibibigay mo yan sa Panginoon. One big miracle, di ba nasabi? Yung prayer ni Joy. Na-bless talaga ako nung asan na si Marvin. Marvin is with us. For long prayers. Pati trabaho ni Marvin, binubayad ng Lord para makapagsimba siya. Palagpakan natin ang Panginoon. Pag minsan magpa-drive na ako kay Marvin, ayaw niya makipag-fellowship sa akin. Pagpa-drive ako sa magbabayad naman, may pagbayad naman ako. May pagbayad ako. Salamat sa Lord, we came to know you more in a very personal manner. Yan yung bunga ng discipleship. Personal, intimate. So dito, we want the victory to come to us, and for us to enjoy victory, stand here. Be immovable. Always enrich yourselves fully to the Word of the Lord. To the Word of the Lord. Huwag yung word ng ibang lords. Kasi yung iba may waiting Lord, ganyan. Ha? Ano pang Lord? Ha? Ano pa? Drug lords, babae lord, kabit lords, at daming lords. Lord of the Rings, mga ganyan. Pero sabi niya rito, give yourselves fully to the word of the Lord Jesus Christ. Ayan. Sino bang Lord mo ngayon? Kung wala ka sa mga gawain ng Panginoon na sinasabi niya dapat nandun ka, ibang Lord ang sinusunod mo. Diba? Kaya nga, kanina nakita ko si nanay, tapos nung siya'y parating ulit. Grabe, no? Unstoppable servants, children of God. Palaging may pagnanasa na makipag-fellowship sa mga anak ng Diyos. Kasi sinasabi na pag matanda ka na raw, dapat mag-retire ka na. Walang retirement sa Lord. Kung gusto nyo mag-retire, pumunta kayo sa akin. May dala-dala akong para dyan. Para meron ka ng paghukay ng libingan ko kung gusto nyo mag-retire. O sino gusto mag-retire? Libre pa ang simenteryo mo pa sa akin. Gusto nyo mag-retire. Retire. Katulad nung isang araw. Last week, one pastora was once active in the church. Napaka-active na. She had the gift of evangelism. She had the gift of preaching and teaching. But suddenly, nawala sa church at nagipag-live-in sa boyfriend. Ano nangyari yun? So, hirap. Pero kasi siyang anak sa pagkadalaga. So, kailangan niyang supportan. And last week, we've been praying for that even just, sinabi ko may pag-pray niya. Last week, nag-communicate. Sabi niya, babalik na ako, Pastor. Praise God. Pero, bigyan mo muna ako ng 3 taon para ayusin ko ang buhay ko. Revelations 3:20. Ngayon ay kumakatok ang Panginoon. Ano sasabihin mo? Pwede ba, Lord? 3 years pa. Kumakatok na ang Panginoon sa pinto ng puso mo. Ano sasabihin mo? Sabi niya, halika na tayo sa ministry. Halika na. Ito, i-disciple kita. Lord, pwede ba? Kahit 1
month lang. 1 month lang, Lord. Grabe, ang Panginoon nandyan na. Baka bukas, wala na siya. Paano ka? Naiwan ka. Di natin pwedeng i-postpone yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Pagka tinatawag ka, may pinagagawa ang Diyos sa iyo, gawin mo na ngayon. Obedience must be quick. To obey is now and not tomorrow. Dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Mag-isip ka. We have the power. Kaya natin to. We have the victory. Dapat magsaya tayo. Pero bakit ayaw mo bang sumunod completely sa Panginoon? Why? Sa Revelation chapter 3, verse 18, 19, ang makikita niyo, sabi ng Panginoon, sa akin kayo bumili ng ginto. Huwag sa mundong ito. Dahil ang gintong bibili niyo sa akin was refined by fire. At yan ay hindi na mawawala because that gold, the gold that you will buy from me, will form part of your dwelling place in heaven. Ayaw tumugtong, ayaw kumanta, ayaw mag-disciple, ayaw mag-involve sa ministry. Ano gusto mo? Lord, pwede ba, Lord? No. Diba? I hope the Lord is speaking to you na, right now. Meron ba nakakaalam kung meron pa tayong bukas? No one knows. Ako rin, di ko rin alam kung buhay tayo bukas. Pero Lord, pwede ba? Di ba? Ang dami pa mga Kristiyano, dapat puntahan namin ni God. Pwede ba, Lord? Huwag muna, Lord. Hindi pwede yun. Bawat araw ay paghahanda sa pagdating ni Kristo o pagkuha niya sa atin. Kaya sabihin ko sa kanila, tanong mo, handa ka na ba? Kanina, lakas ng I love you mo, ha? Ano sagot na? Wala pa na. Alam mo ang sabi? Ano sabi? Gusto niyo magkamatay? Sabi niya rito, if you give always yourselves fully to the work of the Lord, your labor, yun pong trabaho ninyo, yung pagkanta nyo nito, yung pagdidisciple nyo, yung pagpasyal nyo sa mga taong kailangan nila si Kristo, lahat ito nakalista sa libro ng Diyos. All your works in the Lord are not in the Lord. Ngayon, nagmamayawang na lang talaga ako. Totoo yun. Habang yung panalangin ko kay Margaret. Alam ko na yung aking panalangin, bagamat hindi sinagot kaagad ng Panginoon. At the proper time, yung prayer ko was not in vain. Was not in vain. Kaya tayo, kung anong mabuti na pinagagawa ng Diyos ngayon, gawin mo na ngayon kahit hindi mo makakita yung resulta. Kasi yung mga generation Alpha, Beta, at saka Charlie, sabi niyan, Alpha, Beta, Alpha, Beta, Alpha, Charlie, Alpha, Delta, mga IT and computer people, gusto nila madalian. Madalian, nagkatinginan lang, sila na. Nagkatinginan lang, bukas buntis na. Gusto mabilisan. Yeah. Pero isang bata, lumapit sa akin, 14 years old. He belongs to the group.
ako, sinabi ko sa pastor. And one Saturday, when we were there, sabi niya, attorney, salamat po, okay na po. Malaya na po. So, kailan ka susunod? Lahat. Ano ka po? Kayo, ng mga leaders, teachers, ang inyong pagpapagal ay nakalista sa puso natin. Huwag niyong hahamakin. Our God is a faithful God. Tapat ang Diyos. Walang pangako na hindi niya tinutupad. At pati ang kanyang pagbabalik, tutupad. Kaya nga po, sabi po sa Isaiah chapter 60, verse 22. Isaiah 60. Ang sabi niya na, in my time, I will make it happen. In my time, I will make it happen. Not at your time. Alam ng Lord ang needs mo. Alam ng Lord ang pinagdadaanan. Kaya nga sabi niya sa Matthew 28 verse 20, I am with you. I am with you. Alam ko ang pangangailangan mo. Alam kong pinagdadaanan. At dahil I am with you, sasamahan kita hanggang sa huling segundo ng mundo. Sama mo ang Panginoon. The Lord, ang Panginoon, ay hindi kanya iiwanan o tatalikuran. Our God is more than sufficient. Sapat na sapat ang Diyos sa atin. Higit pa sa kasapatan. Kaya tayo po ay magpakayaman, magnegosyo po tayo sa gawain ng Panginoon. Ang inyo pong pagpapagal ay hindi po sa kawalan. And so I would like to close with this. Hamon lang po ito sa inyo. Ito po ay isang statistics. Isa sa 3 mga bata, listen to this, mga parents, o yung gusto maging parents. Isa sa 3 mga bata ay nabubuhay na walang magulang. Gusto kong tanungin sana yung mga bata rito. Ilan sa kanila na namumuhay kasama ang mga nanay at tatay? At ilan sa kanila ang namumuhay na hindi kasama ang tatay? Alam niyo ba na ang Pilipinas ngayon ay mayroong 118 million katao? 118 million katao. At 30 million nito ay mga bata. At 10 milyon nito, yung 1 out of 3, ay mga batang walang magulang. Anong gagawin natin? Anong mangyayari? Ano sa palagay ninyo? Saan patungo ang mga bata na bubuhay na walang mga magulang na nag-aalaga sa kanila? Punta tayo sa pamilya natin. Meron bang nag-aalaga sa mga bata sa pamilya natin? Kung walang magulang, sino? Pangalawa, amo. Meron din namang mga magulang na kasama ang mga anak. Pero ano ang itinuturo? Tinuturo paano mamuhay sa mundo. Hindi tinuturo
tutulong kung paano makapunta sa langit. Remember Matthew 28, 19 and 20, lahat ng pagtuturo ay dapat nakasentro sa pagsunod sa kautusan ng Kristo. Hindi. Tuwa pa tayo pagka nakita tuturuan ng anak mo na magsuot ng nakarabas puso. Wow, ang ganda ng anak ko, sexy. No? 7 years old, sexy na. Hindi ba itinuturo natin? Wow, galing yung anak ko, nakakapag-memorize na ng Genesis 1:1. Kahit pa paano Genesis 1:1. Wow, ang sexy, ang cute. Ano? Kung ano ang pinasusunod mo. Wow, nakamini pa, hanggang ganyan. Batang-bata pa lang, nakamini na. Ano yun? Now, this is the challenge. This is the challenge. Sa iglesia nito, ilan sa atin ang may nanay at tatay sa pagkakataon. Mga bata kanina, inugrup ba sila o ganyan sila karami? Natutuwa ako kasi habang nagsasayaw sila, mas gusto kong manood yung sayaw sa likod. Magaling nila sa kaya. Pangalawa, kung itong mga bata, kung kayo ay mayroong ama, ina, o ate o kuya sa pananampalataya, speaking of disciples, kumusta ang discipleship ninyo? Kung nawawala ba ang tinuturuan nyo, hinahanap nyo? Pinapasyalan nyo ba ang tinuturuan ninyo o dito lang sa church? Bahala na lang kung magkita kami. Masabi lang na meron kang kuya, ate, o nanay, tatay sa pananampalataya. One church, pinunta namin ni Jazz. I asked them about discipleship. Sabi niya, attorney, lahat ng young professionals namin. Tapos na sila sa discipleship. May kanya-kanya silang diploma. Ang tanong ay, nagdi-disciple ba sila? Hindi, tapos na sila to. May diploma na sila. Mga kapatid, kung ang mga tao sa church o sa pamilya ay walang magulang sa pananampalataya, mapapariwara. At ang dahilan kung bakit tayo ginawang disciple ng Lord is para magturo, para i-guide yung mga mananampalataya na wala pa. Na gusto natin sila sumunod kay Kristo. Napakalaga po ito. Sana wala tayong isa sa tatlo sa iglesia nito ay walang magulang. Dapat bawat mananampalataya sa iglesia mayroong nanay at tatay. Kaya nga, mamaya meron tayong medyo bigger discipleship. Pwede kayo pumatid. Kasi kami naman ay nagpapakalolo at lola kahit once a month lang. Kasi ang talagang tatay at nanay naman ay si Sister Eva at saka si Kapatid Bebo. Sila talaga ang tatay at nanay. At may mga nanay at tatay na mga mature leaders o ate at kuya. Simple lang. Mga kapatid, mag-alaga tayo. Kayo naman, na walang nag-alaga, magpaalaga kayo. Ate, kuya, pwede ba maging ate kita sa pananampalataya? Pastor, pwede ba maging nanay kita sa pananampalataya? Attention, ano na ako? Ate, uwi na lang ako. Sa church na. Wala ko palang tatay. Kaya mga kapatid, seryosoin natin. Huwag natin gayahin si Eddie. May dalawang anak. Si Eddie, si Hockney, at saka si Pinehas. Di ba? Na magamat anak siya ng isang pari at propeta, si Eddie, nakapabayaan niya yung anak niya. Ano nangyari? Mga anak na hindi kilala si Kristo ng Panginoon Diyos, mga anak na nang-aabuso ng mga kababaihan, mga anak na nagbabastos.
Kaya yung nung nalaman niya, si Eli, nung nalaman niya, siya nakaupo sa isang silya, sa 1 Samuel, chapter 2 and chapter 4, nakaupo si Samuel sa silya. Nung nalaman niya na yung Ark of the Covenant ay nakuha ng mga Filisteo, at yung kanyang dalawang anak ay namatay. Ang nangyari sa kanya, pabaliktad yung kanyang pagpol niya, napagong yung ulo niya at namatay siya. So, lessons po ito, hindi sapat na sinasabihan natin ang ating mga alaga. Ginagay, pinipersonal na ginagay. Pangalawa, kung tayong magpabayag, talagang pati tayo, mamamatay tayo sa ating tayo nagpapabayag. So mga kapatid, I will ask us to give us more, but more importantly, to pray for us about discipleship and whatever the Lord will impress upon her to share with us.